DIY piston profile. So ayan na, high compression, nag-ano tayo, bawas tayo para mabawasan yung compression. So dome siya, dome to, pinawasan ko na yan. Bawas na ng compression kasi magpapalitin ng gasket na steel, kaya ganun ang gagawin natin para tutok siya doon sa head. So ganito pag nag-DIY, walang magamit. DIY works. Ayan. Galing siya sa dome type. Pinlat natin para mabawasan yung compression niya. Hindi masyado mataas para hindi mahirap mag-kick. TMX TMX 155. Magpapalitin ng gasket. Yan yung engine. Yan yung engine. Ito yung gasket niya. Ngayon, magpapalit tayo ng steel para tutok siya kahit hindi naka-dome. So yan. So dahil naka-left siya ng 7.8, tatabas tayo dito sa punti dito sa pocket niya. Right. So yun na yung nangyari. Nakasilaw, ayan. So diba yan? So flat piston na siya galing sa dome. Kasi kung i-dome natin, ayan sa stock pa lang, ang liit. Tapos ito ang laki, taas na ng compression ng gas, mahirapan mag-kick pag sobrang taas na ng compression. So okay lang yan, flat piston, all goods. Ayan, hindi pa na-port yung head. So yan, tabasan natin yan. Ayan, napakalaki na nito. May guide na tayo, may idea tayo kung paano natin tabasan. Siyempre itong dark na yung may carbon. Oh. Piston pangit, valve pangit, hindi valve pangit. Yan. So yan, all goods. Isa na naman para iwas lang tukod. Malalaman mo pag nagagamit lang. Alright, tapos na yung valve pangit. So, okay. All goods na yan. So,
finish na yan. Valve pangit yung tawag dyan, hindi valve pangit. So, tapos next ito, tanggalin na natin yan para mag-advance yung vacuum ng gas. Ito, tanggalin natin to. May ano na tayo. Makapal siya, so tapasin natin yan dahil 63 na yung ano para mag accurate yung vacuum ng gas. Alright mga parts, malapit-lapit na to. Yan o. Mga parts, ayan na. Itong karga natin, DIY lang to. DIY work. So, sa ibang nagkakarga talagang super the best, pero itong sa atin ano lang to, binigyan ko lang kayo ng idea para sakaling kayo magkarga may idea kayo, pwede nyo pang higitan itong ginawa ko. Ang gamit nito para ma-advance yung ano, pag naghigop ng gas mas mataas pa yung ano niya, i-compress kasi mataas na yung piston natin, 63 mm. So kung stock lang din, walang kwenta, walang paglalagyan. Kung stock lang tong ano niya, head, kaya ganito na lang ginagawa natin, no? Para madagdagan yung compress ng gas at saka hangin. Pag stock, hindi nyo na kailangan ganito yun dahil mawawala yung compression niya. Kumbaga singaw, kulang yung ipit ng gas, mahina yung sabog. Kailangan pag malaki yung piston, ganito yun nyo para may silbi. Mas powerful siya pag marami siyang na-vacuum na gas, saka na-compress na hangin at saka gas. Upgrade na lang dito si DI kuryente. Kaya mga parts, ano lang to sa atin, kung gusto nyo talang manood sa mga nagkakarga sa Facebook, si ano, Genrex, ano, si Geno Mascareñas, yan, magagaling yung mga yan. Tapos si Max, yung sa Chikotski, alam yun, Chikotski, napagaling mga yun. Sa J-Lab, ano, yan yung mga magagaling nagkakarga. Mga scooter bell sa atin, kahit ano naman, no. Hindi naman to pang drag race, advance lang to sa atin, pang advance lang ng power. Dito pang karera, pang using lang to, using, pero may power, pang daily use na may power.
parts, paalala sa mga motor na kargado, di may iwasan sa sabog. Papaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit sa sabog sila. Kahit hindi naman tumutukod nung pinapaandar nung una. Tagalan, bakit nagkakaroon ng sabog. Papaliwanag natin para magkaroon kayo ng idea. Para hindi kayo ma-ignorant kung bakit nagkakaroon ng sabog. Kung halimbawa kayo ay nagpapagawa sa isang mekaniko tapos biglang nagkaroon ng sabog, bigyan ko kayo ng idea kung bakit nagkakaroon ng sabog. Genrex, shout out kay Genrex. Genrex TV. Genrex TV. Magaling magkarga, no? Taga Tarlac. Sa mga TMX naman, Dilyong Works, yan, no? Panoorin nyo yan, Dilyong Works. May matutunan kayo din. Alright. Finish or not finish? Pass the head. Right. Diba kanina maliit? So ayan. Sagad na siya. Malapit na siya sumagad. So okay na yan. Para hindi siya mag low compression o mawala yung power. Buo pa rin. Yan. Finish lang natin. Magano lang tayo ng talim na manipis. Gagamit lang ako ng talim na manipis. Stone. Pambato. Alright, pino na yung gamit natin para mabawasan yung gaspang. Okay na, all goods na to. Pwede na yan para sa akin. Yan. So, okay. Alright. All goods. Tingnan natin. Yun. O, diba? O, diba? O, fit na fit. O, diba? All goods na. Andar pa kaya to? Alright, mga parts, paliwanag ko bakit pag minsan nasasabugan yung kargadong motor. Kung bakit. Dahil sample na lang yung substandard na pyesa, yun ang kadalasan na madaling sasabog. Substandard na parts o yung hindi kilala o hindi naman nagkataon lang dahil sa sobrang init na ng makina, bumabaga na yung mga parts dahil ito sa head. Ito, tingnan nyo to ito, papaliwanag ko sa inyo bakit sumasabog. Okay, nung ginawa hindi naman wala namang knocking, maganda naman yung karga, so hindi hard starting. Okay naman, nung malayo nagkakaroon na ng sabog dahil sa lift ng cams na mataas. Yun ang dahilan. For example, ito yan yung barbula. For example, ito yung valve natin, so ngayon pag mataas yung lift ng cams, halimbawa panay siya ganun, malakas yung persa, bumabaga, sobrang lakas dahil mataas yung lip ng cams, bumabaga na ton dito sa dulo,
ito. Tapos mahina pang klase yung valve. Ganun ang mangyari niyan. Mapuputol yung valve. Yun ang tutuko dito sa piston, kaya sumasabog siya kadalasan. Kasi pag minsan sa sobra ng init, yan, pag sumabit na sa piston, nagde-deform na to, yun, sabog na siya. Kakaroon na ng sabog. Lalo na yung mataas na spring at saka yung cams mahaba. Pag ganun, laging pag ganun, paulit-ulit na lang yung sobrang init, tendency mapuputol. Papakita ko sa yung video, kahit stock na puputol siya. So, yun lang. Kakarga na natin to. Pag natapos, yun, bibidyoan natin to. Paanda rin natin yan. Papalitan lang ng valve seal. So, right. Hanggang dito na lang. Bye-bye.